What's up, schoolmates? Once again, prepare to broaden your knowledge at syempre yung mga perspectives natin as we tackle yet another interesting topic for this new episode. At syempre, kasama pa rin namin kayo sa aming diskusyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga opinyon ukol sa ating mapag-uusapan maya-maya lamang. Kaya halina't makinig at sumali dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Yan. So, Filipinos are considered to have the most beautiful smiles dahil bukod sa pagiging masayahin, simbolo din daw ito ng ating kalakasan at katatagan bilang mga Pilipino na tinatawag nating Filipino resiliency. Yes, dahil nga kahit anong problema ang dumating sa buhay ng mamamayang Pilipino ay nagagawa pa rin nating ipakita ang ating mga ngiti sa ating mga labi and the bright side during the darkest times. Halimbawa na lang, Trisha, schoolmates, sa mga panahon ng kalamidad, Oo. mga bagyo, disaster, di ba? Resilient tayo. Oo. Makikita pa rin natin na nakangiti yung ating mga kababayan sa mga evacuation areas at mas nananaig yung tinatawag nating bayanihan. Oo. Nung pandemic. Oo, diba? yan. Yung, mga Kitang-kita natin food yan. pantries, di ba? Yan, mga example yan ng Filipino resiliency. Yung pagiging matatag sa mga panahon ng in difficult times. Correct, Yan, correct. diba? At syempre, yung ginagawa natin na we make a joke out of it. Oo. Di ba? Sobrang Minsan nagbo-blow yung up. may baha, di ba yung mga flooded areas, Oo, yung mga crystal bata. kayak na lang Crystal daw. kayak, yung ibang bata nagsuswimming pa doon. Oo. So, At saka yung mga napapapicture pa Yeah. dun sa site, di ba? So may mga ganun tayong way of coping, ika nga daw, Right. no? During the difficult yeah. times. Pero kahit na meron tayong ganyang mindset, schoolmates, may ilan na nagpupush para baguhin ito dahil imbis nga na magawa ng solusyon, humahantong na lamang tayo minsan sa pagtanggap ng mga problema. Yan. At syempre, tama ka dyan, Gab, no? Kumbaga, it is what it is na Yeah. lamang daw, no? Yeah. Nandito tayo, kumbaga, dahil nakasanayan na natin. Ito na yung nakagisnan, ito na yung pinamana sa atin. Kaya naman, some are saying na niro-romanticize nga daw natin yung pagiging resilient ng mga Pilipino. At ito ay isang ehemplo ng toxic positivity. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano kaya ang pwede nating gawin, schoolmates, para masolusyonan ang mga problema sa bansa at mabigyang hustisya ang katatagang ipinapakita ng mga Pilipino? At aalamin natin ang sagot dyan sa katanungan yan kasama ng ating mga panahuin sa pagbabalik lamang ng Schoolmate! Our social media citation goes to Schoolmates PTV4. Nagbabalik ang schoolmates. Kanina nga, Trisha, ay naumpisahan na nating pag-usapan ang Pinoy resiliency. Yes. Alam mo, napakagandang value nito, no? Pero pwede itong mag-lead into toxic positivity. At Yan. yun ang ating iniiwasan. Totoo. At syempre, yan ang aalamin natin ngayon, di ba? Kung shared, feelings ba yan? Or shared views ba yan across ang mga guests natin today, no? Mga kasama natin sa ating studio ngayon, sina Camille, Aurea, Tyra, and Feliz. What's up, guys? On the topic of toxic positivity, pero syempre, root muna tayo sa Filipino resiliency. Lagi natin yan naririnig, lalo na kapag bagyuhan season, di ba? Okay. So, guys, sa inyo ba, do you feel na Filipino resiliency is alive? And meron ba kayong kwento na masashare sa amin na it is alive and we've experienced it in these scenarios? So, siguro simulan muna natin kay Feliz. Yan.
Of course, resiliency is alive na alive po sa ating kultura. So, kasi pagiging Pilipino, kaakibat na talaga natin yung pagiging resilient. So, sabi nga po ni Ate Trish, sobrang kapag bagyuhan season, nakikita natin yung mga Pilipino na nakangiti pa rin despite the calamities that we're currently facing. So, I think it's very much alive sa ating kultura po. Personally ba, may mga takes din kayo or kayo mismo nung binagyo kayo? Or any form na, kumbaga naranasan nyo na merong sakuna or other forms kung saan nakita nyo na ang mga Pilipino talaga nakakabangon or bumabangon. Tyra? Yeah, 32 years resilient. Wow! Something Ano like ba? that. Testamento. Yes, Kasi correct. I was born and raised in Hagonoy, Bulacan. So we are really known for being a flooded area kasi we are catch basin. Oo. And for all those years, I've seen na Filipinos na talagang after that parang move on and then life must go on, parang ganon. So I see that every day like nung nandun ako until I moved here in Manila, pero I still go back and forth. Pero dumating na din ako dun sa point na parang yes, we are resilient, pero parang may mali na. There's something wrong with being resilient. Parang napapagod na ako. Yeah. Parang Ganon. paminsan give na lang. Give na lang. Parang pag-give up na ako dun sa resiliency. Yeah. So, yes, Camille muna, no? For me naman po as a fan of positive thinking, I think yung resiliency po isa siyang positive thinking for me. I-connect ko na lang po siya sa studies po. Merong time na you'll be magbe-breakdown ka, magbe-burnout ka dahil maraming activities, researches, clinical reports, yan, pagod ka na. But then after po maraming challenges, at the end of the day, at after this, matatapos ko to and ayun, magiging successful ako and may isip ko after this, I will reach my goal po. So, Camille, you're still a student? Yes po, student. Alright. Sige, Aurea, dahil nabigyan ka ng testamento. Opo. Ayun naman po. Ako naniniwala rin po ako na buhay pa rin po yung resiliency sa ating mga Pilipino. Kasi po, di ba, yung mga ibang bansa, pag tinanong niyo po sila kung ano pong idea nila sa mga Pilipino, ang mga kadalasan sinasagot po nila, alam po namin sila bilang pagiging resilient. And alam po nila na masyado po tayong masiyahin kahit na minsan binabagyo na po, nilulubog na yung mga bahay. Di ba, meron pa pong mga nagse-celebrate kahit lubog na po yung mga bahay nila. Kaya ayun po, alam po natin na resilient na po talaga yung mga Pilipino. Siyempre, nire-represent nila ang sentiments ng ating schoolmates. Gusto ko lang malaman yung backgrounds nyo. Aside from Camille, meron pa bang nag-aaral dito? Si Feliz. Yes po. Anong course mo, Camille? Psychology po. Psychology, And then tourism management po. tourism management. And Tyra, anong working? I actually have my own business and I am a social communications head on our local parish. Nice. And Aurea? Student din po ako. Student. Okay, sige. So, eto ang tanong, guys. Kailan darating sa punto na palagay natin masyado nang nag-glorify itong resiliency? Kailangan nang may maitama, di ba? Kasi minsan sabihin ng parents natin, buti nga, nagising ka pa ngayon. Di ba? Minsan narinig natin yun. Yeah. Buti nga, nakakakain ka 3 beses sa isang araw, di ba? So, kailan natin masasabi na, oops, medyo, ito na yung term na toxic positivity na to. Na hindi na to dapat i-glorify, hindi na resiliency to. Unahin natin si Tyra. Yun. Parang Tyra. parang naging senior ako nito. Ako na lang pala yung wala sa school. Okay. Sige, Tyra. Ako talaga, the borderline of being resilient, napakanipis, going to negative and then positive. It is when you actually have a problem and you just let it pass dahil lang nakalusot ka for now. For now. Diba? Ako yung mga band-aid solutions, kapag yun ang ginamit mo sa problema, that's toxic resiliency already. Toxic positivity, it makes harm. It is actually killing the real resiliency, especially in Filipinos. Dahil nga, siguro, speaking from experience, since I was a kid, yearly binabaha kami. Just imagine, for 32 years, siguro meron lang doon taon na mga 2 years na hindi or muntik na pero bumaba ng konti yung tubig or uminit ng konti si araw. Pero for 32 years,
laging ang solusyon is relief goods. Pag binaha ka. And that's it. After that, bumaba ang tubig, go back to normal, you're so resilient, palakpakan natin. Parang gano'n. So, ang sa akin ng borderline is, kapag hindi na solusyonan ng pangmahabang panahon yung problema na dinaanan mo, doon yung borderline ko ng real resiliency. Filipino Ganda resiliency. yun, ha? Kapag hindi na nasusolusyonan yung problema, basta resilient tayo. Oo, yan na ang then, move on ka lang. Oo, yan. Aurea, kailan siya, Sa resiliency naman po kasi, ang meaning po, ang pagkakaunawa ko po ng resiliency, ayun po yung kakayahan nating mag-grow up or makifit in po sa challenges po na nakakarap natin sa buhay. Yeah. Then ayun din po yung flexibility and ability natin na i-adjust yung situation mentally, physically, and emotionally para po makaraos po tayo dun sa situation or sa challenges na hinaharap po natin. Ayan po. alright. Pero kailan siya dapat hindi na gino-glorify para sa'yo, Ayan, pag- Aurea? Hindi na po siya gina-glorify dapat kapag sabi nga po ni na paulit-ulit na po yung nangyayari. So dapat po syempre, meron po tayong bagong way na nagagamit. Hindi lang po dapat tayo umaasa sa resiliency ng mga Filipino. Kasi may part din po tayo na dapat gawin. At alam po natin na may mas mapapabuti pa po para sa kanila. Hindi lang po yung resiliency talaga. Yeah. So, nag-a-agree siya kay Tyra. Okay. Siguro, decouple lang natin no, Sige. yung mindset ng toxic positivity and toxic resiliency. Kasi I think nabanggit din siya Yeah. ni Tyra. No? We're looking at resiliency as a mindset on how we look at problems in our societal issues. No? Iba rin yung atake ng toxic resiliency kasi it's a form of resiliency. Pero toxic in a sense na hindi mo naman nasusolusyonan yung mga problema, bakit ka nagiging resilient? Why not just give up? Ganon. Para hayaan mong mag-surface yung problem. So, siguro i-ground muna natin na ang gusto nating tignan ngayon is resiliency as is it an excuse or a reason to continuously be positive or is it something else? So, balikan natin yung tanong, no? Meron pa ba kayong alam na positive traits na mako-consider nyo as toxic? Siguro, wag na tayong mag-focus lang sa resiliency, di ba? I'm sure marami rin kayo naririnig na ganyan. Is resiliency or toxic resiliency equal toxic positivity? Or can you prove otherwise? So siguro, ano muna ako? Camille? Oo. Tingin mo ba ang toxic resiliency equals toxic positivity? Or ano ba ang tingin mo sa kanya? I think po, again, yung resiliency nga po is sabi nila, pwede siyang maging excuse. Pero yung resiliency po, I think, is before you say na you are resilient po, sa isang problem or circumstance, you have to take action din po. To call it after this, bago mo naman po masosolusyonan yung isang problem is you have to fix it. I mean, you have to do action. If you are binabagyo, kailangan meron ka ring manghingi ka ng help from other or yung help is binibigay siya voluntarily with the help of the friends, families, ayun po. So I think yung resiliency, you have to call yourself resilient if you, in the problems po, you will do action po. Okay, iba rin yung atake na yun, no? Bukod sa resiliency, may alam pa ba kayo na, shucks, parang toxic na yan, masyadong gas-gas yung paggamit nitong term na to para ma-assuage ang ating mga nararamdaman sa mga problema. Siguro, Felice. Siguro para sa akin yung it is what it is. Parang bahala na si Batman, ganyan. Parang pinagpapasa Diyos in some way yung nangyayari sa ating misfortunes. So para sa akin, without the line on resiliency, when we fail to acknowledge yung nangyayaring masama is pwede namang na-prevent naman. So, Nice. Iba rin yun. Alam mo, medyo malayo to, pero pasok din dyan yung, hindi, ganito talaga ako eh. Ay, Alam mo yun, oo. parang may hugot tayo doon. Hindi, alam mo yun, may nasasaktan na nagkakos na ng disrespect, di ba? Pero sasabihin mo, ganito talaga ako. Kailangan may maitama. Same din sa mga ganitong sitwasyon. right. Baha, problema ng pandemic, problema sa inflation, kailangan may solusyon dyan. Hindi pwedeng nakakakain ka naman. Oo. So, para sa mga schoolmates natin na kakalipat lang ng channel, yung resilience, ang ibig sabihin po niyan ay yung capacity natin na ma-withstand or makarecover sa mga difficulties na pinagdadaanan natin. Ang tanong ko sa inyo guys, ano ba ang impact
ng toxic positivity, pag natatapal na natin yung resilience sa mga problema na pinagdadaanan natin sa bansa, kung magpapatuloy ito, kung paulit-ulit na lang na bayanihan na lang, di ba? May ayuda naman, may nakakain ka naman. Kung magpapatuloy ang toxic positivity, ano kaya ang impact niya sa atin as a nation? Aurea. Ayun po. Kung magpapatuloy po yung ganong toxic positivity, syempre, hindi lang po tayong Pilipino yung mga mahihirapan. Mahirapan din po yung bansa natin. Kasi parang wala po tayong magiging improvement po kung mag-stay po tayo sa ganong mindset po. And hindi rin po tayo mag-grow as a person. Kasi po, pinipilit lang po natin pagkasyahin yung sarili natin sa isang box. Parang hindi po tayo mahanap ng other solution or other way para malutas po yung mga problema. Yeah, perspective from a student. Yes. How about Tyra? Sa akin talaga, it's causing us a lot of harm, especially for the future teens, kabataan ng bayan. Kasi parang para sa akin kapag lagi na lang natin sinasabi na stay positive and because we are resilient. Kaya mo yan. Ganun na lang din yung gagawin nila eh. Especially nowadays, Gen Z, different, very different. Kapag nag-isip sila, it's different. I mean it in an advantage. Yung mga boomers and millennials and like me, nandun kasi ako sa dati pa na kapag ito dumating, gawin mo ng solusyon on your own, and then you need to be resilient and pass through this to say that you're strong, you stayed positive, you did it yourself. Ngayon, Gen Zs are not like that. They want the government to get in the way, Right. help them with the family na nag-overthink kasi sila. Mas mabilis silang mag-overthink eh. So, it's harming us deeper than we thought. Than we are seeing it right now na parang akala natin trait lang siya. Kasi it's just what you're asking a while ago. It's existing already. False hope. We give them false hope na kapag naging resilient ka lang, kapag naging positive ka lang, makaka-move on din tayo. Pero we're not. Stop it. We're not. We need a solution that will last for a millennium. Right. Ganon. Siyempre, let's talk more on how we should address this topic sa Yeah. pagbabalik ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! At syempre ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin kung ang Filipino resilience ba ay nakakabuti para sa mamamayan or ito ay nagiging toxic positivity na lamang. Yan. At ngayon, Tresha, balikan natin, no? Bakit nga ba natin pinag-uusapan ito? Kasi gusto nating i-determine kung nasaan nga ba ang problema. So, ang question ko para sa ating mga guests ngayon, sa tingin nyo, saan ba nag-uugat? Sa palagay nyo, saan nag-ugat itong resilience turning into toxic positivity? Parang naging parte na siya ng kultura natin eh, no? Right. Feliz. Siguro, kasi usong-usong ngayon yung coping mechanism eh. That's, kasi sinasabi ng iba, that's how we cope. We make fun of things, we make jokes out of things na nakakasakit or china-challenge tayo. So siguro para sa akin, that exact moment na yun, nadideem nila as being resilient. So, I think for me, yun yung pinakaugat talaga ng resiliency or toxic resiliency sa ating kultura. Naging coping mechanism. Yes. Do you agree, Camille? I agree naman po kay ma'am. I mean, kapag this problem po is ganito na po yung ginawa nyo before, pero And it hindi siya worked. At and it nag-work. worked. Oo. And then the next time, hindi na po siya mag-work. Ayun, ibig sabihin, you need to do something different naman po dun sa before. And then, after, different naman again. If hindi nag-work, different and different lang po until you succeed doon sa sinasabi po nila. Alright. Yes. So parang, in a sense, dahil nga tapal solution siya, ang meaning sa atin ng resiliency is hanggat kaya mo, tiisin mo. Ganon, di ba? Like, kung gumagana naman, why change, di ba? So, mahirap, di ba? So, eto, guys, nabanggit nyo na on your specific edge, those who think na it's still a good mindset, and for those who think na, wait, kailangan na natin baguhin to. What do you think are the real and active solutions na we should do to change this mindset
and to change that kind of culture ngayon sa mga Pilipino. So, simulan ko muna kay Tyra. Ako kasi, sa akin yung the question before is, para kasing pamanang mindset na tong resiliency eh. Parang minana na natin from sa kanununuan pa natin na parang, di ba sinasabi nga nila, bilog ang mundo. Ikot yan, bagyo, lilipas yan, and all. So for me, ako yung solution doon is, change natin yung mindset from the start, from the beginning. Di ba sabi nga nila, the first solution to the problem is when you find out what's the problem. Right. Di ba? So, na-find out na natin yung problem, nakita na natin na yung problema, then we start composing a solution. Kung nasa ibaba ka ng pamayanan, for example, you're just an ordinary person, use any of your platforms. Use anything that you can do. If you're serving in the church, tell your people, this is what you need to do. You have to demand your local government, especially barangay elections is coming. Diba? SK, ang kabataan, are you voting for the right person? Is this a good person that understands the problem well? Especially itong resiliency na kaya bang solusyonan ng liga ang resiliency? O ng beauty pageant, ang baha, di ba? So, let's start from that, sinasabi nga natin, the basic foundation of the community, which is family. If you can do something about it, start mo dun sa family mo na hindi kayo maghihintay lang ng ayuda. Right. You have to do something about this. And if you are given a chance to be part of the government, then change it by you giving the solution, or if you have a voice, special influencers. And when I'm invited here, I was so happy because my platform is our church. I am head of the social communications team, and then my parish priest is social action director. So we're giving, siya yung nagre-responde kapag mayroong baha, bagyo, and all. So sabi ko, parang hanggang dito lang ba yung platform ko? Then when I was invited, I said yes. I rescheduled, yes, of course, because I can use this as information guidance, so at least may magagawa tayo. Hindi dahil sa maliit na parte ka ng komunidad, wala kang magagawa. Let's start from the smallest part of the community to change it. To have a solution. Yun. Sige, siguro simulan ko din kay Aurea. Tingin mo ba, ano yung real and active solution din na magagawa? Ang dami niyang 3 steps. 3 steps to success. Si Tyra, ikaw naman, Aurea, kabugin mo ang 3 steps to success. Sa kanya po kasi, agree po ako sa kanya na nadala na po natin siya sa generation. Kasi po sa mga magulang po natin, sa mga kamag-anak natin, nasanay na po tayo dun sa resiliency na tinatawag. So siguro po ang naisip ko pong step is yung pagiging open-minded po natin. Parang tanggapin po natin yung mga criticism po ng ibang tao. Kasi yung iba po sa atin, pag pinagsasabihan po tayo na dapat ito naman yung gawin mo, wag na yung ganyan. Hindi na papasok ang resiliency. Ang nangyayari po kasi sa atin, tinitake po natin yon as masama. Parang napipikon po tayo, di ba? Pag ganun. Kaya sa akin naman po, mas maganda po siguro maging open-minded po tayo, mag-explore po tayo ng iba pa pong maaring solution. Hindi lang po puro resiliency. Kasi pag paulit-ulit na nga po, gaya nga po na nasabi ni Miss Camille, pag paulit-ulit na po, parang nagiging cycle na po siya, wala na pong katapusan. So mas maganda po siguro maghanap tayo ng other ways po para matulungan po yung sarili natin. Si Aurea, ang ano niya ay personal beliefs and attitudes, correct. pero si Miss Tyra, ang atake natin dito ay actual solution. Involved dapat at accountable ang government from national down to local sa ating SKs, which is good, di ba? Ang lalim pala ng toxic positivity, hindi lang siya ugali, pero nag-root din siya sa ating pamahalaan. Pero tanungin ko naman si Feliz and si Camille, no? Kayo as students, paano natin maaalis yung pangit na perception sa resiliency? Kasi baka naman yung next generation, hindi na gamitin yung resilience. Ibang term naman. Wag natin gamitin kasi toxic na to, di ba? O, anong masasabi niyo? Paano natin aayusin yung branding ng resilience? Yung magandang katangian niya? I think resilience is such a beautiful word, no? So parang it reflects our challenges, the obstacles that we have faced, we have conquered. Pero para sa akin, siguro mapapaganda natin or mas ma-embody natin yung resiliency when we acknowledge or we let ourselves be vulnerable to our emotions, accountable to our own feelings. So parang para sa akin, it leads
to resiliency if you yourself, alam mo kung ano mo yung dapat maramdaman bago mo ma-identify kung ano ba yung magiging solusyon dun sa problem na hinaharap mo. So, ayun po. There's a lot of parang introspection, no? So sila mismo, they're trying to validate what resiliency means to them. 'Di ba? So, magandang take din yun. No? So, ikaw naman kami, anong tingin mo na dapat ba rebranding ng resiliency ang tanong? Siguro yung definition niya, hindi ma-redefine. Maibalik sa totoong ibig sabihin ng resiliency. Katulad po ng sabi ni Miss Felice, agree naman po ako sa kanya na ang sabi niya po is maging ano po tayo, like after a challenge is maging resilient tayo. Ayun po. Ang sa akin naman po, I think ang isang individual is a unique being naman po siya. Meron po tayo kanya-kanyang coping mechanisms sa kanya-kanyang problems. So I think po yung resiliency, my definition of resiliency as per I've known po and searched by Cambridge Dictionary, ang sabi po doon is ability to be happy again after a problem. So again, katulad nga po ng sinabi nila Miss Aria, Miss Taiga, and Miss Felice, you need to make a solution, you need to hear, you need to have listening ears then, and if you have to speak, you would speak din po. Alam mo, maganda yung research ni Camila, Cambridge Dictionary, pero be happy, not to be complacent, di ba? Pero to create solutions. At Pero hindi ka maganda. dapat ignorant na may Oo. problema, Yeah. 'di ba? Oo. So, syempre, Gab, how do we make it clear ngayon sa mga kabataan or sa kapwa natin na considering we do have toxic positivity and toxic resiliency somewhere there in the cloud ng mga words na laging ginagamit ng mga Gen Zs. Ano sa tingin nyo ang mensahe na dapat maging mindset nila when they talk about resiliency? Is it something na they should just say para maging okay na ang pakiramdam natin? Or how should they use the word resiliency? Sige, Felice. We can use the word resiliency para it's okay to be positive, to be optimistic on things when something happens. But we draw the line there when we fail to acknowledge na may mapapabuti pa to, kaya pa nating umangat eh. Meron pa tayong solution para dito. So why not give that a chance? Or why not expound on that or think about that para sa susunod na mangyari to or mangyayari pa ba to? Parang hahayaan pa ba natin to mangyari ulit? So I think that's something na kailangang pag-isipan ng mga kabataan na resiliency is not just a word for us to get motivated, for us to be inspired. Hindi siya inspirational story at all. Kung wala naman siyang coming back from the ashes, parang ganyan. So ayun po. So, kailangan rise above, Yes. rise above the ashes. So, sige, Aurea. Ayan. Sa akin naman po, yung resiliency kasi, masasabi ko po na resiliency siya kapag nakakatulong po siya sa mga Pilipino, pero in a way na may natutulong rin po yung mga ibang tao or yung mga nakakataas sa atin. Kasi ang mahirap po, ang nakakasanayan po sa resiliency, umaasa po tayo sa bawat isa na parang pantay-pantay lang po. Dapat po kahit pa paano humingi rin po tayo ng tulong sa talagang mas nakakatulong po sa atin, na talagang mas may kapangyarihan makatulong po sa atin bilang Pilipino. At saka yung resiliency na po na yun, dapat po sabihin natin hindi po siya umiikot sa cycle. Parang katulad po ng mga natapik po kanina, kasi po ang pagkakaintindi po 'di ba kanina, ang resiliency paikot-ikot po siya kasi nga po umaasa tayo ng umaasa. Dapat po may ibang ways din po tayo. Kumbaga may mga iskinita din po yung resiliency na tinatawag. Hindi po siya nagiging cycle po at lumalawak po dapat talaga. Sige. Go to the right people, diba? Or elected officials, di ba? May hawak ng pondo ng ating bayan. Pwede yun, no? Camille. So, ayun po. For me po, sa akin ang endpoint is resiliency eh. Pero before mo po matawag na resilient kang tao, may madadaanan ka po pong problems. And then yung problems na yun, you have to do solutions po. You have to take action. Or manghingi ka ng action from the elected, from yung mga makapangyarihan po. So you have to make action, and then kung kailangan po nating humingi ng tulong, humingi po tayo ng tulong. And also, kung meron ka pong problems, you can cry. Kasi inevitable naman po ang mga problems, no? So, ayun po. Para masabing resilient ka, you have to
take action and validate mo yung feelings mo. Don't invalidate it na, ay, kaya ko to, after nito, okay na ako. Mangyayari po yun if you have to validate your feelings. Cry if you need to, and scream if you need to. Ayun po. And with that, sisigaw na. Wow! Ako sisigaw na. Yes, Tyra. As a ender. As a nanay. Pero in reality, ang happy ko na these youth, parang Hindi ka ba are youth? now, parang pa-retire na tayo sa youth. Kasi for the longest time, mas masayang marinig na sa mga kabataan ngayon na they are understanding very, very well na they have to draw the line, validate your feelings are valid, the coping mechanism. Ako, for me, ending point of this is traits are compounding. Hindi pwedeng resilient ka lang. Nice. You need to be wisdomful and then resilient. Yung resilience, after that, you get the wisdom out of it. Right. Na parang, okay, resilient tayo, naka-move on tayo. So ano ba yung natutunan ko from that being resilient? Resilient is really, di ba yung reliance is the root word of that. I remember when I was in high school, yun yung mga pangalan ng section, di ba? Joy, hope, wisdom, reliance. So, being reliant dun sa being a Filipino, resiliency rather, being resilient rather, is not just being resilient. Maging wisdomful ka, gumawa ka ng paraan, maging brainy ka, paano ba yung mangyayari. And also, include everyone. Di ba, cliche nga di ba? Parang, no man is an island. And also, the president's motto, cry, yeah. the branding is the unity. Di ba? You really have to have others join you to get the point of the problem. Kasi hindi pwedeng electrician ka, susolusyonan mo, baha. Di ba? Pero Okay, nakakaranas valid. ka as an electrician na bumabaha. So, sino ba yung dapat mong itap? Okay. Di ba? Yes, Know who to valid. tap, the correct people, the right people, have them accountable. Di ba? Accountability is a trait as well. So, yung pagiging resiliency, kailangan din ay accountable ka. Yes. And you know how to be accountable out of it. So, Good. hindi pwedeng resilient ka lang. That's good. Be more. Be more, right? Yes. And be everything. Yes. Good. Nice, Yun. nice. So ito, panghuling mensahe na lang sa lahat ng manonood at nakikinig sa atin ngayon, ating mga ka-schoolmates. So unahin natin, Feliz. Go youth! Ini-encourage ko kayo na yung hindi lang magstay sa isang sitwasyon. Let's be more critical in these times. Hindi naman habang buhay ganito tayo. It's just a matter of taking action and taking accountability para sa ating mga actions, sa ating mga decisions. So it is time naman para tayo ang umangat sa buhay. Yes, Yun. sir. Angat lahat. Aurea. Ayan. Sa akin naman po, sa mga youth po na nanonood, gusto ko lang po sabihin sa inyo na wag po kayong matakot mag-explore and wag lang po tayong, gaya nga po na sinabi ni Ms. Feliz, wag lang po tayong mag-stay sa isang box. Mag-explore po tayo kahit out of our comfort zone pa po yan kung mas pabuti naman po sa atin. Ayan po. Camille? So, ayan po sa ating mga youth schoolmates na nanonood po ngayon. Ang message ko po is, be you. Ayan. So, kung ano ka, show it. Pero kung kailangan mo pong ibahin yung sarili mo na yon to improve yourself and others para makapag-benefit tayo sa society. And then, para tayo mag-improve sa sarili natin, is kailangan natin i-change yun. And yung resilience, napag-usapan natin siya being toxic, positivity minsan, pero minsan it's positive thinking din naman. So, depende pa din yon sa kung paano yung belief mo sa sarili mo. So, ayun po. So, ayun. Thank you po. Learn the you. difference Thank daw. you, Yun ang Camille. sabi ni Camille. Tyra. Tyra. And mga schoolmates, hindi sa classroom lang natatapos ang pag-aaral. Learning is beyond the classroom and it's Right. every day and it's forever. Sa lahat po ng mga kabataan, just like the people around me and everyone watching this show, let's do more, be more, and be open-minded because it is within ourselves that we will start to change, not with others. Just always think na may magagawa ka at all the pinakamaliit or
the minimal thing that you can do, may magagawa ka. Always think that you can do something about it. Right. You know what? Resiliency, minsan nagiging over-familiarized word na naririnig natin parati. Especially tayo ay isang disaster-prone country. Pero it's very refreshing na pag-usapan siya. Marami akong natutunan sa ating mga guests ngayon. No? Ang resiliency is a good thing. Magandang value siya. Actually, yung fortitude ng mga Pilipino against all odds, isa yan sa mga pinagmamalaki nating katangian. Pero nagiging toxic positivity siya, kagaya ng napag-usapan natin. Kapag pinangtatapal na natin yung resilience na yan sa mga problemang pinagdadaanan natin. At isa pa, bukod doon, hindi lang sa sarili natin, pero yung danger at yung impact nito ay mag-e-extend hanggang sa buong bansa. Nasasanay kasi tayo na pwede na. Yeah. Pwede na to. Hindi pwede na. Hindi pwede na. Hindi natin pwedeng gamitin ang resilience para masolusyonan yung mga problemang pinagdadaanan natin araw-araw. Toxic positivity ay may tendency na i-hold tayo sa paggawa ng mga sustainable solution sa mga social issues, sa mga personal na problemang pinagdadaanan natin sa ating pamilya. So ang payo ko sa ating mga schoolmates, i-summarize ko lang yung sinabi ng mga ating guests, maging resilient kayo, remain resilient, pero gamitin nyo yung resiliency para maging stepping stone nyo to solve our problems and the issues na kinakaharap ng ating bansa. Demand accountability from our officials sa mga concerned agencies, no? At maging proactive at involved tayo sa paggawa ng mga solusyon. Right. At dahil nga doon sa sinabi mo, Gab, natuhog mo yung iniisip ko na yung toxic resiliency, toxic positivity, baguhin natin yon. Hindi natin kailangan baguhin yung word ng resilience. Dagdagan natin siya ng proactive resiliency. Kasi, tama yung sinabi ni Camille, no? I would have to agree with you na resiliency is an end state. Bago ka makarating doon sa nawi-withstand mo na siya, nahanap mo ba lahat ng solusyon sa bawat problema? At nalaman mo ba what is within the zone of your control and what is beyond your control? Kasi doon mo na lang malalaman na nalagay ko na lahat ng guardrails sa isang problema na cyclical at lagi paulit-ulit, taon-taon natin nakikita. Ano ang ginagawa natin para maiwasan yung impact ng problema? Hindi pwedeng parang, nangyari na to last year, na-sustain ko naman, kinaya ko naman, move on, kaya ko ulit, di ba? Nandun yung introspective action na, yes, kinaya ko, pero may magagawa pa ba ako? Di ba? And siguro, i-cite lang din natin, no? Maganda yung nakita ko dun sa prompter natin. Wow! Siyempre, hindi ko na lang ma-cite kung sino yung nagsabi nito. Pero, we are more than the stories of triumphing over struggles and being optimistic. We deserve better. Right. Pero for us to be able to say we deserve better, we have to be better. Right. We have to do better. So kailangan tayo mismo, alam natin sa sarili natin, hindi ako resilient lang. Mautak din ako, resourceful din ako, at may magagawa pa ako. Kaya naman, with that, maraming salamat ulit sa ating mga guests, no? Sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayo, mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka! Sigaw ang